siya'y sa atin lalagi at mamumungang malwalhati. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa ay 1,000 piso. Pagkatapos, siya ay umalis. Humayo agad ang tumangad ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 piso na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana ay may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso
at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy atangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Isang linggo na lamang po ang ating ihintayin at atin na pong ipagdiriwang ang kapistahan ng Kristong Hari. At ito rin po yung pagwawakas ng ating liturhiya sa simbahan, sa kalendaryo ng simbahan. Kung kaya't isa na namang talinghaga ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang maintindihan natin ang paghahari ng Diyos. Dahil ang wakas, pagdating ng Panginoon ay nangangahulugan ng atin pong pakikipagtagpo sa Kanya. Nung nakalipas na linggo, kung atin pong babalikan lang ng kaunti, saan ba tayo ninais na mapagnilayan natin ang ating pamumuhay bago pa man dumating ang Panginoon? Kasi yan po yung pangako niya sa atin. Babalik at babalik ang Panginoon para tayo kunin at dalhin sa kaharian ng Diyos. Ano yung talinghaga last week? May dalawang grupo din ng tao na pinaghihintay, pinag-aabang sa pagdating ng Panginoon. Ano yung dalawang grupo? Ano daw? May 10 yun, di ba? May 10 dalaga, yung 5 tinatawag na angal. Yung 5 ay matatalino. Dahil lahat sila po ay mayroong, kasi ang binigay sa ating talinghaga tungkol sa isang lalaking ikakasal, na dapat itong mga babaeng ito, na kung tatawagin natin mga bridesmaid, mga tagapaghintay doon sa pagdating ng ikakasal. Yung 5 hangal, bukod doon sa ilawan na dala nila na may langis, nagdala pa ng extra. Samantalang 5 hangal, nagdala nga ng ilawan pero walang langis. So walang ningas. Kaya nang dumating ang ikakasal, yung 5 matatalino ang nakakita at nakasalubong doon sa ikakasal at sila ang nakapasok sa kaharian ng langit. At itong 5 hangal na ito, itinapon sa labas. Hindi nakilala. So may pagkakataon lagi na sinasabi sa atin na habang naghihintay tayo, kailangan natin pagsumikapan na makapag-ipon tayo ng sapat na langis, mga kabutihan na inaasahang magsisilbing magpapaningas ng ating mga ilawan. Malinaw po ba? Okay. Ngayon naman, yung talinghaga pa rin tungkol sa paghahari ng Diyos. Sabi po dito, pagdating ng Panginoon ay magsusulit tayo. Magsusulit. Kumbaga mag-i-evaluation tayo. Kailangan natin magpresenta. Pwede tayong i-audit tayo pagdating natin o pagharap natin sa Panginoon. Pero kung harap tayo sa Panginoon, ano ba ang maririnig natin? Tayo ba ay masasabihan na matalino at tapat na alipin o sasabihan tayong walang kabuluhang alipin? Alin kaya diyan
No, sabi nga nito, masama at tamad na alipin. So nasan tayo doon? Doon ba tayo sa matalino at tapat na alipin o doon sa masama at tamad na alipin? Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang tamad. Kapag dumarating yung ganitong panahon, no, yung sabihin na natin, no, na malapit na tayong kunin ng Diyos. Kasi talagang darating at darating, walang makakapigil niyan. No? Pero minsan nararamdaman po ng tao, no? Nararamdaman ng tao na malapit na siya. Nararamdaman yan. At kapag malapit na siya, magbabalik tanaw na yan. No? Ano ba nangyari? Paano mo ba isinabuhay? Paano ka ba nabuhay sa mundong ito? Kasi kung titingnan po natin, no? Naririnig natin minsan yung sinasabi na hindi mo kasalanan kung paano ka, saan ka ipinanganak. Hindi nga rin tayo nakapili kung saan pamilya tayo ipapanganak. Hindi mo kasalanan yon. Pero kasalanan natin kung tayo po ay mamamatay ng mahirap pa rin. Malinaw po ba? Kasi kung sa talinghaga na ibinigay ni Kristo sa atin, itong Panginoong ito na dinidescribe ay napakabuti sa kanyang mga alipin. Na para ipagkatiwala niya ang kanyang ari-arian. Yun naman yung sabi niya, no? Aalis siya, pinagbilin yung ari-arian at inaasahan niya na itong ari-ariang ito ay makakatulong sa kanyang mga alipin para sila po ay mas maging okay ang kanilang pamumuhay habang wala siya. Pero babalik siya para sa pagsusulit. Kumpara doon sa sinasabi kasi ng isang masama at tamad na alipin, parang hindi nagtutugma. Kasi sabi niya dito, alam ko po'y kayo'y gumagapas ng hindi ninyo tinamnan. Sa umpisa pa lang, nagbigay na siya ng kanyang ari-arian sa kanila. Pero malinaw din, ayon sa kanilang kakayahan. So lahat po tayo nakatanggap at binigyan ng Diyos ng biyaya. Walang hindi tumanggap. Nandoon nga lang, titingnan natin mabuti ano yung ating naging pag-uugali, ano yung ating naging disposisyon sa mga biyayang ito. Kasi mahirap po na pagdating ng araw na tayo po ay nagse-self-evaluation, bakit ganito, Panginoon, ang naging buhay ko? Bakit puro paghihirap ang buhay ko? Samantalang yung iba, Panginoon, ang ganda-ganda ng buhay, umaasenso sila, umasenso ng todo. Bakit ako hanggang dito lang? Lahat naman po binigyan. Lahat biniyayaan na napakabuti nating Panginoon. Pero tandaan mo po, ayon sa ating kakayanan, kilala tayo ng Diyos. Kaya nga, ayon sa ating kakayahan, hindi naman nagdidiman ng Diyos ng higit-higit sa atin pong makakaya. Kung ano ang ating maibibigay, alam ng Diyos yan. Kaya lang sabi po no, sa kwento, yung binigyan ng 5,000, nag-invest, tumubo pa ng 5,000. Binigyan ng 2,000, tumubo din ang 2,000. Yung isa, ibinaon lang sa lupa. Kaya nga lagi, no, kailangan matalino tayo eh. Hindi pwedeng yung wala tayong iisipin, hindi pwedeng yung aasa lang tayo sa himala. Kailangan mong mas maging matalino. Kung gusto mong maging maayos ang buhay mo. Kasi sabi ko, tinuruan po siya, sana no, nilagay mo sa bangko, sana may interest kahit kaunti. Pero anong ginawa? Ang inisip pa niya, 1,000 lang to wala itong magagawa, kaya binaon sa lupa. At sinisip pa, no, yung nagbigay sa kanya, imbis na matutong magpasalamat doon sa kanyang natanggap,
at pinagbuti, wala eh. Naging masama at tamad na alipin. So nasaan tayo dyan? Kung haharap tayo sa Panginoon. Tayo ba ay masasabihang isang matalino at tapat o iiyak tayo pagdating ng dulo? Minsan po, kaya tayo hindi umaasenso kasi tingin tayo ng tingin sa kung ano ang ibinigay sa iba. Tuloy, nabubuhay tayo sa inggit. Imbis na mag-focus ka at kung paano mo palalaguin ang mga talento, ang mga biyaya na ibinigay sa atin, lagi tayong nagkukumpara. Bakit ito lang ang akin? Bakit ito? Samantalang sila. Kaya imbis na ma-appreciate mo, nauuwi tayo sa reklamo. At ang iniisip natin lagi, pinabayaan tayo ng Diyos, hindi tayo mahal ng Diyos. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. So bakit ganito ang buhay mo? Dahil sa attitude mo. Dahil sa inisip mo. Isa naalala ko po, no? Bakit yung mga taga-Divisoria, yung mga taga dito, bakit minsan reklamo na mahirap ang buhay? Bakit yung mga dayuhan na nagpunta dito, mas umasenso? Ngayon sila mga may-ari ng matataas sa building. Gusto kasi natin lagi instant. Gusto natin, dapat sa akin yung 5,000. Hindi 1,000 lang. Pero pareho lang. Kung tutusin, pare-pareho yun. No? Ayon kasi sa ating kakayahan. Pero pwede mo sanang mapalago, no? Ang iyong sarili. Pwede mo sanang kung magiging matalino ka lang talaga. Kung babawasan lang natin, no? Sabi ko nga, ang mga Katoliko, marami sa mga Katoliko, puro drama eh. Imbis na mas maging masipag, mas maging matalino, dun sana tayo mag-focus eh. Pero wala, lagi nandoon sa pagrereklamo. At tandaan ninyo, darating ang Panginoon, haharap tayo sa Panginoon at magsusulit tayo. Ngayon po, 48 years old na ako. No? Ngayong araw na ito. 1 taon na naman ang lumipas na magandang mapagnilayan din. Paano nga ba ako nabuhay sa loob ng 1 taon na ibinigay ng Diyos muli sa akin? So, ngayon, bibilang ulit, another year, another chance, no? Na ibinibigay ng Diyos para pagyamanin pa. No? Yung isang pagkakataon pa na kung sakali kulang pa yung aking naibibigay, mayroon pang panahon. Pero hindi natin alam na kung hanggang kailan, pero bawat taon ay isang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Hindi lang sa akin, sa atin pong lahat. Hindi lang tayo dapat bumibilang ng taon, kundi nagkakaroon din tayo dapat ng mga realization kung paano nga ba tayo lumalago sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Amen?